Honda PCX 160 mga bok. Bali ngayon, Friday, February ano ngayon sir? 21. February 21 mga bok, Friday. Bali itong PCX na to, nagpagawa ng mini driving light tsaka loud horn nung Monday, February 17. Tapos kinabukasan lang mga bok, kumukurap-kurap daw yung mini driving light ni sir. Tapos nawawala yung busina sir, tama? Sino nagsabi maglagay dito ng tali? Wala namang... Ikaw lang ikaw lang dito mo na, paano mo nalaman dito naglulus? May, dati na kasi akong busina dati na naglulus dyan. Pagka dinitin ako, bumabalik naman. Kaso ako yung mini driving light, kumukurap-kurap. Bali pinagawa mo lang nung Monday, mini driving light lang. Parehas na po. Dalawa, busina. Dati sa dati mong mga motor. Okay. Eto mga bok, yung lagi ko sinasabi sa mga vlog natin, hindi tayo gumagamit ng mga ganitong materyales. Kasi nga nagkakaroon ng loose connection dyan. O katino mo si Sir, nilagyan na lang ng tali para madiin yung fuse. Tapos mga boko, ipit-ipit. Nawawala ka ng busina sir, di ba? Sabi mo. Tapos yung may driving light kumukurap. Tapos ito mga bok, walang color coding. Yung tinap sa positive na battery, itim yung ginamit. At delikado pa itong pagkakagapang o ipit yung mga wire. O kaya ingat-ingat talaga tayo. Pag wiring talaga, hindi yan, huwag kayong magpapagawa sa mga hindi talaga eksperensyado. Kasi katulad na ito, doble gastos sir. Pagkagawa pa lang, kinabukasan, nagkaroon na ng problema yung main driving light niya tsaka busina. Nagkakaroon ng loose connection. O inipit lang yung walang terminal, inipit lang yung wire sa busina. Pagka wiring mga bok, huwag nyo titipirin yung mga motor nyo. Di bali magtipid na kayo sa lahat, huwag lang sa wiring. Kasi whole scenario niya mga bok, masunog yung motor nyo eh. Yung mga gusto pa ni sir, hindi sinunod nung gumawa. Pati yung gusto kasi ni sir yung high, pinagsamang puti tsaka dilaw. Anong high nito sir? Puti lang o dilaw lang? Yung high dilaw. Dilaw lang, walang puti. Ang gusto mo, puti tsaka dilaw. Opo, kasama. Tapos yung low, kahit puti lang, yung malaki. Tapos ang daming basag ng ni sir, kaha. Ang daming kulang na push clip, tornilyo, kulang-kulang, basag-basag yung kaha. Kasi sabi ni sir, habang binabaklas daw yung PCX niya, nanonood daw sa YouTube ng paano daw magbaklas. Sa mga kapwa din mekaniko, pag hindi kaya, mas maganda, tanggihan na lang natin. I-recommend natin sa mga kakilala natin mas maalam gumawa sa papagawa ni customer para katulad na ito ngayon, nakaperwisyo yung gumawa. Kawawa naman, doble gastos sir. Magkano binayad mo dito sir? Lahat-lahat. Sa'yo kasi yung ilaw. Ilaw sa musika. Magkano yung siningil sa'yo? Sir, nagbasos din po ako ng almost 5,000. 5,000 po. Kasi akin po yun lahat. 5,000 kasama ng ilaw tsaka busina. Opo, tsaka 5,000. Ganyan yung trabaho, nakapanlumo. Kaya si sir ngayon, may kaibigan siya na dati kong customer, nirekomenda tayo. Parang Pasig pa, dumayo pa si sir dito. Ganun sir, wala pa atang 8, nandito na. 8 open natin mga buke. 7:15. 7:50 nandito ka na. Grabe, ang aga ni sir. Nagising na ako 8. Kaya mga buk, pag wiring talaga mga buk, ingat tayo. Huwag tayo magtitipid pag wiring. Ibalato na natin sa motor yun. Di bali magtipid na tayo sa ibang bagay, wag lang sa wiring mga bok. Pakita namin sa inyo yung mga bok pagkatapos gawin mga bok. Meanwhile, tapos na nating wiringan mga bok, pakita ko lang sa inyo yung ginawa natin. Simula tayo sa battery. Sa battery malinis na. Meron na tayong automotive terminal. Sa negative, nakahinang din yan. Color coding, black wire ginamit. Sa positive, meron din tayong automotive terminal. Tapos, dalawang fuse na ginamit natin. Para hindi nag-aagawan ng kuryente. Hindi katulad kanina, isa lang. Tapos magandang klase na mga bok. Hinihinang ko yung loob na ito mga bok, kaya wala nang loose connection yan. Tapos yung terminal natin sa positive, pinasok natin dito sa goma para matatakpan ng maayos yung battery ni sir. Yan. Ganyan yung itsura. Hindi katulad kanina, dami nakaipit na wire. Tapos yung gapang ng wiring, nandun sa loob. Kung saan yung gapang ni Honda, dun tayo sumama. Kasi kayo nandito nakaipit sa ibabaw. Ngayon inayos natin ng maayos na maayos. Kaya yung battery ni sir mga bok, malinis na yan. E titinanggal natin mga bok. Yan. Yung relay nila, dito nila nilagay kanina. Yung relay ng busina, ngayon nilipat na natin dito sa taas. Ito na yung mga bok. Dalawang denso relay, MD, may driving edge horn para hindi nag-aagawan. Yan natin yung balance mga bok, yan yung wiring natin. Saan yung gapang ni Honda, doon tayo tumabi. Ayun. Inusog lang natin onti yung 3-way switch ni sir. Yan mga bok. Nandito kasi kanina, inusog natin dito para mas malapit sa kamay niya. Nagpadagdag si sir ng passing, nagpalagay. Yan, nagbutas tayo dito. Kaya overall mga bok, kala nyo walang nilagay mga bok, maayos yung pagkaka-wiring, nakahinang bawat connection. Ayan mga bok, yan yung wiring natin sa busina. Ito naman yung abang ng mini driving light. Ayan, alright. Ayan mga bok, maayos na maayos. Clean wiring, safety wiring mga bok. Balik ko lang yung mga bok para makita natin yung resulta. The next day. Mga bok, finished product tayo mga bok, nabalik na natin lahat ng
Ito yung stainless bracket ni sir, siya bumili niyan. Diyan niya pinakabit. Galing sa ilalim, pinalabas siya na para yung full potential ng mini driving light mapalabas. Wide na wide mga bok. Yan yung MDL ni sir, Senlo EXL. Yan mga bok. Tapos yung mga ibang tornilyong kulang na tornilyo ni sir na dinagdagan na lang natin para at least hindi ganun kalaki yung vibration ng motor ni sir. Ang dami kasing kulang. Yung mga meron tayo, pinalitan na natin. Pakita ko sa inyo mga bok. Bali yan yung headlight ng PCX mga bok. Makikita nyo mga sabog na mahina mga bok. High, low, yan. MDL tayo mga bok. Yung, grabe, di ba? Kita nyo naman yung liwanag. Napakalayo dun sa original lang ni Honda. Patay ko ha? Oo. Yan pag walang MDL. Pag meron, yan. Binabalang natin sa low ni headlight para pwedeng ibabad ni sir. Hindi magagalit yung mga kasalubong niya. High natin. Pinagsamang puti dilaw. Yan yung gusto ni sir na hindi nagawa nung unang gumawa. Hindi kasi siya tinanong. Kaya yan yung ginawa natin. Tinanong natin si sir. Mga bok, alas 3 ng hapon yan ha. Hindi gaano ma-appreciate pero kita nyo naman kahit alas 3 ng hapon. Diba? Pag tinitigan yung ilaw, masakit sa mata. Kasi talagang maliwanag talaga yan. Tapos, passing natin. Yan, low natin. Passing. Meron pa rin. Tapos yung busina ni sir, hindi natin pinalitan yan sa kanya mga bok. Pang kotse kasi yan eh. Oh grabe, lakas ba? Sabi nga ni sir, mas lumakas kasi nga nakahinang na mga bok bawat connection. Mga materialis puro standard ginamit natin. Wala tayong ginamit na substandard. Tinanggal natin sa motor ni sir. Oh. Dito nagka-problema kasi rin talaga. Sa yung fuse box ni sir. Yan. Nilagyan na lang ng ni sir, yung kaninang meron tali. Yung mga tinitipid ng mga gumagawa para mas malaki yung mga boko. Ang dami kong pinagpalitan mga wire dito. Pares yung mga ginamit kay sir. Yan. Pares yung relay, mga wire, mga fuse. Ayun sir oh. Pares yung ginamit sa sir oh. Tinatapon ko lang oh. Basura lang dito yan. Sa mga gusto magpagawa mga bok, message lang kayo Motopok Garage Facebook page. Pag wiring mga bok, huwag nyo titipirin yung mga motor nyo. Kung titipirin nyo lang, huwag na lang kayo magpakabit ng mga ilaw, mga busina. Pang change oil nyo na lang. Kasi kung magpapakabit na kayo ng sablay, doble gastos lang mga bok. Sayang lang pera. Alright?